Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarer nawawala kasunod ng banggaan ng 2 barko sa England. Paggamit ng power bank sa flight, ipinagbabawal na sa Singapore, Thailand at South Korea. Pulis, kakasuhan si Hanelet Avancenia matapos siyang pukpukin ng cellphone sa pag-aresto kay Duterte. Comelec, MMDA at PNP magkatuwang na nagsagawa ng Oplan Baklas sa Metro Manila. Philippine tennis girls aabante na sa final qualifying ng Billie Jean King Cup Juniors. Lights Love Action Concert ni Blackpink Jisoo gaganapin ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, matapos inilunsad ng Department of Health o DOH ang kampanya nitong Alas 4 kontra Mosquito, naniniwala ang kagawaran na epektibo ang naging aksyon sa pagpuksa ng kaso ng dengue sa bansa. Nakikita umano ng DOH ang positibong pagbabago sa naging vector control efforts na paglilinis tuwing Alas 4 ng hapon na higit na pinagana sa pamamagitan ng mga ordinansa at mumumuno ng lokal na pamahalaan. Panawagan ng DOH na ipagpatuloy ang aksyong ito sa mga komunidad upang lalo pang mabawasan ang kaso ng dengue sa bansa. Ginawaran naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang 85 doktor, nurse at ibang health workers matapos silang sumailalim sa 35-day advanced paramedic training mula sa R.A. Fernando School of Healthcare and Technology. Naniniwala si TESDA Secretary Kiko Benitez na mahalaga ang pagkakaroon ng mas maraming paramedic sa bansa kung kaya't nakikipagtulungan ito sa naturang paaralan upang may sulong ang kursong paramedic training. Dagdag pa niya, kailangan ang pagkakaroon ng propesyonal na kakayahan at kapasidad sa pagresponde sa emergency upang mas maraming buhay pa ang may salba, partikular sa heart attack at vehicular accident. Sa ibang balita, isang Pilipinong marino na sakay ng MV Solong ang nawawala matapos ang banggaan sa pagitan ng isang chemical tanker at container ship sa Hilagang Silangang Baybayin ng England nitong Lunes. Huling nakita ang seafarer sa bow ng barko. Bahagi ng barkong nasunog matapos ang malakas na pagsabog kasunod ng banggaan. Nakaligtas naman ang 8 Pilipino kasama ang 5 Russian crew members rin ng barko na ngayon nananatili sa Grimsby, London. Pinaalam naman sa kaanak ng nawawalang seafarer ang paghahanap sa kanya habang tinitiyak na mahatiran sila ng kaukulang tulong habang inaresto na ang kapitan ng kanilang barko upang alamin ang sanhi ng insidente. Samantala, ipinagbabawal ng gamitin ang mga power bank sa mga airlines ng Singapore, Thailand at South Korea. Magsisimula ang pagbabawal ng paggamit ng power bank sa Singapore ngayong darating na Abril habang sa Thailand ay magsisimula na ngayong Sabado. Sa kabilang banda, nauna nang nagpatupad ng ban para sa mga gumagamit ng power bank ang South Korea nitong Marso. Itinuturing kasi itong lithium batteries at ipinagbabawal ang paggamit nito kasunod ng sumiklab na sunog sa isang eroplanong Airbusan patungong Hong Kong noong Enero na itinuturong isang electronic device o power bank ang sanhi ng sunog. Sa ating ulat panahon, tanging easterlies pa rin ang dahilan ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Partikular na nananatili ang easterly sa Eastern Visayas, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force.
FPRRD, itinalaga si former Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea bilang kanyang legal counsel. Labing isang gamot inaprubahan ng DOH na mapabilang sa PNF bilang essential medicines. Pulis, kakasuhan si Hanilet Avancenia matapos siyang pukpukin ng cellphone sa pag-aresto kay Duterte. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa nakatakdang initial appearance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pre-trial ng ICC ngayong araw, kanyang opisyal na itinalaga si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea bilang kanyang legal counsel. Narito ang ulat. Formal nang itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bilang kaniyang legal counsel sa kanyang unang pagharap sa International Criminal Court o ICC pre-trial chamber ngayong Biyernes. Ito ay batay sa ulat at inilabas ng ICC nitong Huwebes kung saan makikita ang request letter na ipinadala ni Duterte sa ICC nitong Miyerkules na kapwa may lagda ni na Duterte at Medialdea. Samantala, iniulat naman ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na maayos ang naging findings at lagay ng dating Pangulo matapos sumailalim sa isang medical check-up. Ang naturang pag-aresto ay batay sa investigasyon ng Office of the Prosecutor kung saan kanilang napag-alaman na ang dating Pangulo ang tagapagtatag at pinuno ng Davao Death Squad, gayon din ang paglabag sa Article 7, Section 1, Clause A ng Rome Statute, kung saan siya ay naharap sa kasong crime against humanity of murder sa ilalim ng kanyang madugong kampanya kontra droga sa pagitan ng kanyang administrasyon. Ika-12 ng Marso nang mapasakamay sa kustodiya ng ICC si Duterte matapos maaresto ng mga otoridad sa Pilipinas sa alinsunod sa warrant of arrest na ipinadala ng International Justice Body. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magsasampa naman ng kaso ang isang babaeng miyembro ng Special Action Force o SAF laban sa common law wife o ikalawang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia matapos siyang pukpukin ito ng cellphone sa kasagsagan ng pag-aresto kay Duterte. Hindi pinangalanan ng pulis na nagtamo ng malaking bukol sa kanyang ulo. Nahuli rin ang nagawang pananakit ni Hanilet sa pulis na pansamantalang inilalayo ang mag-ina ni Duterte upang makadaan ang dating Pangulo patungo sa chartered plane na nagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Wala naman umanong nasaktan sa kampo ni Duterte ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Samantala, mas pinaigting ng pamahalaan ang paglaban sa agricultural smugglers, hoarders at cartel operators upang maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa unang pagpupulong ng Anti-Agricultural Economic Sabotage o AAES Council noong ika-5 ng Marso sa Malacanang, inilatag ng Administrasyong Marcos ang mas matinding kampanya laban sa smuggling, hoarding, profiteering at operasyon ng kartel sa sektor ng agrikultura. Ang nasabing konseho ay binubuo bilang tugon sa Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga lumalabag upang mapanatili ang patas at maayos na supply ng pagkain sa bansa. Pinangunahan ang nasabing pagpupulong ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, kung saan binigyan diin niya na handa na ang gobyerno ng agresibong tugisin ang mga sumasabotahe sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kasama sa konseho ang mga opisyal mula sa Department of Agriculture o DA, Department of Finance o DOF, Department of Justice o DOJ at Philippine National Police o PNP na bumubuo ng enforcement group upang ipatupad ang batas.
Tinalakay rin ang pagtatag ng Daily Price Index o DPI sa pangangasiwa ng DA upang masubaybayan ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura at mapigilan ang manipulasyon sa pamilihan. Isusulong din ng DOF at Department of Trade and Industry o DTI ang National Single Window para sa mas mahigpit na cargo clearance at pagpigil sa iligal na pagpasok ng mga produkto sa bansa. Samantala, magtitipon ang konseho kada 3 buwan na may posibilidad ng special sessions upang matiyak ang patuloy na pagpapatupad ng batas at proteksyon ng food supply chain. Sa pamamagitan ng bagong batas at mas pinaigting na pagpapatupad nito, ipinadala ng Administrasyong Marcos ang malinaw na mensahe na hindi nila palalampasin ang iligal na gawain sa sektor ng agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagkasa naman ng Oplan Baklas ang COMELEC, MMDA at PNP nitong Huwebes sa ilang kalye sa Pateros para tanggalin ang mga campaign paraphernalias na hindi sumunod sa pamantayang itinakda ng komisyon. Naritong ulat. Magkakatuwang na nagkasa ng Oplan Baklas o pagtatanggal ng election campaign materials ang Commission on Elections sa COMELEC, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police o PNP nitong Huwebes sa ilang kalye sa Pateros. Kabilang sa mga lugar na sinuyod ng grupo ay ang kahabaan ng T. Sulit Street, G. Deborah Street, Almeda Street North at Southbound, C. Almeda Street, P. Herrera Street, at B. Morcilla Street. Ang naturang aksyon ay para sa mga hindi sumusunod na kandidato sa mga itinakdang pamantayan ng komisyon. Binaklas ng mga naturang government body ang election campaign materials na may maling sukat at hindi nakapaskil sa COMELEC designated at common poster areas. Karamihan sa mga lugar na pinaglagyan ng mga tarpaulins, posters at iba pang election paraphernalia ay sinabit sa mga matataas na poste, puno at kawad ng kuryente. Matatanda ang una nang nagsagawa ang COMELEC ng Oplan Baklas o ang pagtatanggal ng campaign materials na hindi sumusunod sa pamantayang itinakda ng komisyon. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaprubahan na ng Department of Health o DOH ang 11 gamot na mapabilang sa listahan ng Philippine National Formulary bilang essential medicines. Kabilang sa listahan ng bakuna laban sa matinding diarrhea o pagtatae sa mga bata, gamot sa HIV o AIDS, sintomas ng Alzheimer's disease, pati na rin ang mga contraceptive. Pinalalahanan naman ng PhilHealth ang mga ospital at ibang mga pasilidad na pangkalusugan na tiyaking ang mga supply ay palaging magagamit ng publiko. Susunod sa News Force. BI, inaresto ang viral Chinese cat killers sa Makati. Philippine tennis girls aabante na sa final qualifying ng Billie Jean King Cup Juniors. BOC, nasamsam ang 1.2 bilyon na halaga ng pekeng vape sa Malabon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isang espesyal na programa noong ika-13 ng Marso sa DSWD Regional Office, 58 batang nasa pangangalaga ng Home for Girls ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal, dental care, legal consultation at hygiene kits mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagbigay ng hygiene kits at pagkain ang Department of Agrarian Reform o DAR at Bureau of Local Government Finance o BLGF, habang ang Department of Health o DOH at City Health ay nagkaloob ng libreng check-up, dental services at mga gamot. Binisita rin ng Federation of Women Lawyers o IFWL ang programa upang bigyan ng legal na konsultasyon ng mga bata at ipaliwanag ang kanilang mga kaso bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na bigyan sila ng proteksyon at katarungan.
Samantala, hinuli ng Bureau of Immigration ng BI ang Chinese national na si Jiang Shan sa Barangay Palanan, Makati matapos matuklasang hindi na siya nag-renew ng kanyang visa mula noong Setyembre taong 2023. Si Jiang na naging viral matapos sadyang sipain hanggang mamatay ang community cat na si Ken sa Ayala Triangle Gardens ay agad dinala sa BI detention facility sa Bikutan, Taguig habang nililitis ang kanyang deportation case. Nagbabala si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga dayuhan na dapat nilang igalang ang batas ng Pilipinas at idiniin na ang pagiging malupit kay Ken ang nag-udyok sa investigasyon na humantong sa kanyang pagkakaaresto. Mahigit 1 bilyong pisong halaga naman ang pekeng produkto at hindi rehistradong paninda ang kinumpiska ng Bureau of Customs sa Malabon. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa isang operasyon o ika-11 ng Marso ngayong taon, sinalakay ng Bureau of Customs o BOC ang ilang bodega sa Malabon at nasamsam ang pinagbabawal na produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Natagpuan sa mga warehouse ang malalaking bulto ng pekeng produkto, disposable vapes na walang tax stamp mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at import commodity clearance stickers mula sa Department of Trade and Industry o DTI at iba pang hindi rehistradong paninda. Ayon naman kay District Collector Rizalino Torralba, mahalaga ang patuloy na pagbabantay ng BOC upang mapigilan ang pagpasok ng mga ilegal na produkto sa merkado na maaaring makasira sa lehitimong negosyo. Pagbibigay din naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy nilang ipapatupad ang mahigpit na enforcement measure ng ahensya upang maprotektahan ang mga mamimili, negosyo at kita ng bansa mula sa smuggling at pamemeke. Sa bisa ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA at Intellectual Property Code of the Philippines, maglalabas ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa mga nasamsam na produkto. Bunsod nito, pansamantalang isinara at tinatakan ang mga bodega upang matiyak ang seguridad ng mga nakumpiskang produkto habang isinasagawa ang opisyal na imbentaryo. Samantala, ang operasyong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa iligal na kalakalan at mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Aabante na sa final qualifying round ng Billie Jean King Cup Junior sa Asia-Oceania ang pambansang koponan ng Under-16 Girls Tennis na gaganapin sa Kazakhstan sa buwan ng Mayo. Ito ay matapos pumangalawa sa podium ng pre-qualifying tournament sa Kuching, Malaysia. Naging easy sweep ang 4 na kampanya ng koponan laban sa Guam, Kuwait, Maldives at Singapore bago mag-settle sa first runner-up patapos ang naging laban nito sa Malaysia sa score na 2-1. Bumisita sa bansa ang Blackpink member na si Jisoo para sa kanyang kauna-unahang fan meet na Lights Live Action in Manila sa Araneta Coliseum. Bago pa ang fan tour ni Jisoo sa 7 major cities sa Asia na magsisimula sa Pinas, nauna nang inilabas ang kanyang unang EP album na Amortage noong Araw ng Mga Puso. Bilang marka ng kanyang makabuluhang hakbang bilang soloist, pangako ni Jisoo ang karanasan sa tour na puno ng excitement, heartfelt moments at mas malalim na koneksyon sa kanyang international fans. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarer nawawala kasunod ng banggaan ng 2 barko sa England. Paggamit ng power bank sa flight, ipinagbabawal na sa Singapore, Thailand at South Korea. Pulis, kakasuhan si Hanelet Avancenia matapos siyang pukpukin ng cellphone sa pag-aresto kay Duterte. Comelec, MMDA at PNP magkatuwang na nagsagawa ng Oplan Baklas sa Metro Manila.
Philippine tennis girls aabante na sa final qualifying ng Billie Jean King Cup Juniors. Lights Love Action Concert ni Blackpink Jisoo gaganapin ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.